Dito po tayo ngayon guys no sa motor shop. So magpapacheck po ako guys dito sa ilalim ng motor ko dahil meron pong tumagas. So napapansin ko po na may tumatagas po dito sa bandang magneto po guys. So ngayon po ang gagawin ko po dito ay kailangan ipalinis ko na lang po ito diretso yung aking magneto at saka aking stator. So dito po guys kailangan maintenance din po natin ito no dahil po siguradong magkakaroon po ng problema yung ating CKP sensor dito pag once na marumi po lagi ito ang ating magneto at saka yung stator po natin. Pag once po kasi guys magkakaroon po ng problema po yung stator po natin at saka CKP sensor, ang mangyayari po habang tumatakbo po tayo ay laging namamatay yung makina po natin. So yan po yung pinaka-cause po dito guys no. Take note po guys, yung CKP sensor at saka stator po guys, napakamahal po yan pag bibilhin po natin ang buo yan. Mabuti na lang po guys, dito po sa pinagawaan ko na motor shop ay mayroon po silang CKP sensor. Pero po guys, hindi po ito original po no, hindi po ito genuine. So sinubukan lang po natin kung talagang gumagana po. So trinay naman po at workable naman po yung ginagawa niya. So ngayon po guys, napapamura po yung pagkabili ko dahil hindi na po ako bumili ng buo po na stator kasama na po yung CKP sensor. So kaya po guys, ugaliin po nating magpapalinis po dito po no sa panggilid po, dito po sa bandang part ng magneto at saka sa stator po no. So dito po kasi madalas din po na laging nagkakaroon ng dumi po dito. Lalong-lalo na po kung magkaroon po ng tagas po dito sa stator po natin at saka sa guys. Dito po guys sa bandang gilid po sa stator at saka sa magneto po natin ay mayroon po ditong oil seal. Kailangan po guys, pag once nakakapansin po kayo na may tagas po dito sa bandang area na to, ay kailangan agad nyo na pong ipapalinis po dahil nagkakaroon po talaga ng sobrang dumi po dito guys. Dahil po sa langis po ay pag once na humihigo po ito ng guys, mga dumi po dito, ang mangyayari po dito guys ay talagang nagkakaroon po talaga ng sobrang guys, pumapasok na po yung mga dumi dito, mga buhangin or kung ano-ano man dyan. So ngayon guys, panuorin nyo po ito ang vlog ko nito dahil po dito po bubuksan na po dito ng mekaniko po yung guys, yung magneto po natin. So tatanggalin po itong magneto natin para po ma-check po dito ng mekaniko po guys na kung talagang nandito po nanggaling yung tagas po para po mapalitan na rin po natin ito ng oil seal po dito. So medyo mabusisi nga lang po guys yung pag dito guys no, yung pagtanggal dito sa magneto. So lalong-lalo na po yun guys yung matagal nang hindi nabubuksan dito sa magneto, yung panggilid po dito guys no sa bandang magneto. So usually kasi guys madalas po nating pinapalinis yung bandang gilid lang po sa may CVT po no. So ngayon po dito po kailangan din po pala na i-maintain din po natin dito pagpalinis dito sa bandang magneto at saka sa stator. Medyo mahirap nga lang po talaga guys tanggalin yung magneto po natin. Lalong-lalo na po yung matagal nang hindi ito nabubuksan. So ayan po guys no, kung napapansin nyo guys, tanggal na po yung ating magneto. So dito guys, check po natin. Ayan po. So wala na tayong guys, pinaghihinalaan pa, kundi dito po talaga nanggaling yung tagas po. So kung napapansin nyo guys no, talagang basang-basa po dito sa part na to. So ibig sabihin dito ay kailangan na rin po nating magpalit ng oil seal po dito sa ating bandang guys, dito sa sunod nito na guys ng stator po natin, meron po tayo diyang oil seal. So kailangan palitan na po natin yan. So ngayon ang gagawin po natin dito, tanggalin po natin itong po guys, yung stator po guys. So sabay na ito linis guys no, para po talagang malinis na po ito lahat dito. Ayan, nakita nyo guys, sobrang dumi po talaga dito. Pag once nagkakaroon po talaga ng tagas guys, kung napapansin nyo po, ayan po, parang pumasok na po yung mga buhangin dito sa ilalim. Hinihigop na rin po dito ng stator po no, yung mga buhangin po dito sa loob po. Dahil siguro sa lagkit po ng langis, kaya sumasabay na rin po pagpasok dito. So ang mangyayari po kasi dito guys, pag once na hindi po talaga ito malinis, so ang mangyayari dito ay magkakaroon po ng problema dito yung CKP sensor natin at saka yung stator po natin. So imagine po guys, pag once yan ang magkaroon ng problema at masira, so napakamahal po niyan bibilhin. Dahil swerte lang po tayo kung meron po tayong mabilhan ng CKP sensor. Dahil ang CKP sensor medyo mura lang po kaysa stator. Kasi ito po guys, pag bibilhin po ito sa po guys, sa dealer po talaga, medyo mahal po talaga yung buo na yan. Nasa 5,000 something po yata dahil na-inquire ko na po yan sa Yamaha po. Kaya po ugaliin po natin talagang maglinis guys no, dahil
ang gastos po talaga pag once na magkaroon na po ng problema yung ganyang part na yun guys. So ayan po guys, no, as you can see po guys, so malinis na po yung natin guys, no. So lagayan po ng ating stator at saka sa ating CKP sensor. So yun, lahat po yan lilinisin po natin talagang para masisiguro po natin na smooth na po yung po dito, yung operation nito ng ating stator at saka ating CKP sensor. Lalong-lalo na po yung ating magneto po dito. Kailangan po talaga linisin po natin ito ng gusto. Kailangan ugaliin po natin guys, no. So sabi po ng mekaniko po guys ay kailangan every 6 months. Pero hindi ko na nga natutupad yung every 6 months. So, isang taon na po ito na nakapagpalinis po ako ulit. So, which is talagang nakikita nyo naman. At nagkakaroon pa talaga ng tagas dito. So, medyo nag-alala na po ako. So, dinala ko na po kaagad dito sa shop para po magkaroon at masolusyonan na po kaagad yung tagas po ng aking, ng aking magneto. So, ayan po guys, kung napapansin niyo no, ang linis-linis na po. So, binalik na po ng mekaniko po natin yung yung stator po natin. So, yan po yung stator po guys, no. Kailangan lagyan po nila ng ng grasa para po pag once na tatanggalin po ulit at magpalinis ka po ulit, napakadali na lang po ito tanggalin. Kailangan po expert to talaga yung gumagawa dito guys dahil napakasilan din itong part nito ng stator at saka sa ating CKP sensor. Lalong-lalo na po guys nung nagpakabit din ako ng CKP sensor, no, napakahirap po ikabit yun. Saka nung unang bukas po ng aking guys, nung dito sa bandang part na to, hirap na hirap po yung mekaniko. So itong pangalawang beses ko na po itong pinalinis dito. Ayan po guys, panoorin nyo lang po ng maigi yan guys. Sana wag niyo pong guys panghiniyangan yung gastos dito dahil pag once ito ang bibigay yung CKP sensor natin at saka stator po natin, siguradong mapapagastos ka po dito. Kaya mas ugaliin po nating i-maintain, ipapalinis po natin. Kung talagang may budget kayo, mas magandang every 6 months ipapalinis po natin. So ayan, kinabit na rin po natin yung natin, yung magneto po natin. Yan po yung tinatawag na magneto po guys, no. Yan, kailangan may grasa din talaga para once na ikabit natin or tanggalin natin ulit yan, napakadali na po yan tanggalin. Ito po pala yung model ng motorcycle ko guys, Aerox version 1. So lahat naman po talaga na scooter meron pong ganito. Kaya po ugaliin na lang po natin ipapalinis yung panggilid natin dito sa bandang magneto po. Lalong-lalo na po kung makapansin po kayo ng tagas po dito sa ilalim. Nako, ipalinis nyo po kaagad para maiwasan po natin na maapektuhan po yung magneto po natin, CKP sensor at stator po dito. So ayan po guys, kinabit na po lahat ng ating mekaniko, no, yung mga parts na kailangan ikabit. So sana po guys, nakakatulong po itong vlog ko na ito sa inyo. Thank you for watching.